Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Di ka man nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Welcome sa isa naman kedisyon sang pagpakalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon mga biyan sa Martes, Mayo 5, tuig 2026. Ini ang labing una sa apatanan ka Martes karon nga bulan sang Mayo tuig 2026. Happy Fiesta sa mga taga-Banwa sang San Dionisio, kadaga sa ulog sang ila siring nga tuigan nga kapistahan in honor of San Vicente Ferrer. Sa kinandang mga po ninyo, tugtog alas 9:55 subong nga aga, ako ang inyong alagad, JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, mga kultura naton sa probinsya sa Aklan, TK, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subuman, sa mga taga Negros Occidental, mayong aga gid sa inyong tanan. Ginatamyaw man naton siyang isa ka medayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangaragad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa babatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo. Sumuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan nagpagwa sang isa ka warning ang Department of Migrant Workers kon DMW batok sa mga illegal recruiter, trafficker kag mga sindikato nga nagapamintaha sang sining kinagamo sa pila ka porsyon sang Middle East para mambiktima sa mga Pilipino nga nagapangita sang trabaho. Sinalom sang ginpagwang Advisory Number 22 Series of 2026, ginkumpirma sang DMW na nakabaton sila sa mga report tuhoy sa mga peke nga job offer nga nagalapta online. Target sa mga maruginto ang mga Pinoy nga nagadali nga makabalik sa trabaho sa iban nga pungsod, partikular na sa mga lugar nga apektado sang krisis. Sino sa ahensya, ginagamit sa mga illegal recruiter ang sitwasyon sang kilagamo para nga mag-inganyo sa mga aplikante sa maagi
sang dako nga sweldo nga too good to be true. Natipman diri ang madasig nga deployment kung paghalin padulong sa ibang nga pungsod. Kag ang paggamit sang social media kag messaging apps para sa mga transaksyon. Ginabisuan sang DMW ang mga aplikante nga ang ining nga mga sahi sang mga offering o kung tanyag ang masaming nga resulta sa risgo kag pagpamintaha. Kung sa diin ang mga mamugon ang nangin undocumented o kung wala sang bastante nga proteksyon sa idalom sang layi para hindi mabiktima. Ginpanumdom sang DMW ang mga OFW kag ilang mga pamilya na sundon ang mga masunod. Magipag-angot lamang sa mga lisensyado nga recruitment agency na may aprobado nga job order halin sa DMW. Hindi man magbayad sa anuman nga placement fee nga wala sang permado nga kontrata o kung official receipt. Likawan ang mga tanyag gamit lamang sang tourist visa para makapagtrabaho. Kag hindi makipagtransaksyon sa mga travel agency o kung fixer nga wala sang otorisasyon nga mag-recruit para sa overseas employment. Ginhatagan punto sang DMW nga ang Department of Foreign Affairs ang padayon nga nagkapatuman sa nunaytuhay nga crisis alert level sa Middle East. Sa malugar nga yara karon sa idalom sa voluntary repatriation o mandatory evacuation, mas madako ang risgo para sa mga irregularly deployed o kung mga mamugon nga wala sang insakto nga dokumento, bagod mas mabudlay sila nga mabuligan sa oras sang katalagman. Gininggan man sang DMW ang publiko nga i-report ang anuman nga kasuspetsa nga mga aktibidad sang DMW Migrant Workers Protection Bureau sa Mandaluyong City. Mahimo man nga magtawag sa hotline nga 8721-0619. Again, 8721-0619 o kung mag-email sa aritipinfo@dmw.gov.ph. So halong gid sa aton sining nga mga kauturan nga posible nga mabiktima o sang sining mga nagapakuno-kuno nga mga legal nga recruiter pero mga numero uno gali nga mga illegal recruiter, trafficker kag mga sindikato nga nagapamintaha karon sang sitwasyon kag kinagamo sa pila ka mga porsyon sang Middle East. So mas maayo gid nga mag-agi kamo sa insakto nga proseso, magpagig-angot sa aton sining nga mga ahensya sang gobyerno to see to it nga ang inyo sining nga transaksyon nga mga recruitment agency mga lehitimo o kag para hindi kamo mabudlayan sa inyo sining pagbiyahe, especially sa mga lugar nga tumanagid ang kinagamo. Samtang nakahanda na mga programa sa gobyerno para sa 100 ka balikbayan nga overseas Filipino workers o OFW. Ali naman sa Kuwait sa ilalom sang National Reintegration Network o NRN. Sunod sa Department of Migrant Workers o DMW, ini kasunod sang pagpauli sa pusod sa mga Pinoy repatriates nga ginabugusan sang 97 ka OFW kag 3 ka pamilya sang mga ini. Kahapon Mao naton anay mga biyan ang latest update sa lakat sang panahon. Check anay naton ang detalye sang weather report ni Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Good morning. Ini ang aton latest weather update para sa subong adlaw sa Tuesday, May 5, 2026. Easterlies ang padayon nga nag-aapekto sa bilog nga pungsod.
And then sa subong as of 3 a.m. kaganang aga, may duwa kita kang LPA nga gina-monitor outside sa ating nga Philippine Area of Responsibility. Ang una nga LPA ay may kalayon ini nga 1,085 km east of northeastern Mindanao, kag unlikely man ni siya nga mag-develop into tropical depression or manubo ang chance nga mag-develop siya into tropical depression. Kag sa may posibilidad siya nga magasulod sa aton nga park kag magadala sa mga pag-ulan-ulan by Thursday. And then ang ikaduwa nga LPA ay malayo pa sa aton nga park nga may kalayon 2,585 km east of northeastern Mindanao. Ang ini nga LPA ay may high chance ini nga magadevelop into tropical depression sa subong nga adlaw or sa buwas nga or tomorrow. And then, magasulod siya sa atin nga par by weekend. Diri naman sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natin ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat, kag panag-oob, labi na gid sa hapon kag kagabihon, tugas ng easterlies. Makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast, nga magadala sa makasarangan na pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 36 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5:30 kaginang aga kag magatunod ini alas 6:03 karon sa hapon. Kag ang aton forecasted maximum heat index para sa karon nga adlaw ay posible magalabot 43 to 44 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler radar station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Kayun, ma'am, clarify lang naton, danger category gid ba kita subong adlaw 43 to 44 degrees Celsius ang posibleng heat index naton. Yes sir, na ang amo na under na sa may danger category ang ating forecasted nga heat index sir. Again, sa mga first time makabati sa sining nga category, ma'am, ano ang mga posibleng nga ma-experiencehan nila the moment nga ma-expose sila sa tuman nga kainiton dala sa sining mataas nga heat index? Well, posible sila sir maka-experience sa heat cramps kag heat exhaustion, and then sa sobra man nga pagpabulad sa init adlaw ay posible sila maka-experience sa heat stroke sir. Ayun. Ma'am Leonor, balikan ko lang ma'am ang low pressure area nga imo sini nga ginmention. Ini karon ang may dako nga tsansa nga magangin isa ka bagyo? Yes sir, ang ikaduwa nga LPA sir nga malayo pa sa atin nga par, posible siyang mag-develop into tropical depression subong adlaw or sa buwas sir. And as early as now, ma'am, ma-identify ta bala ang posible nga hulag sini kag mga lugar nga posible pagalabyan sang sini nga bagyo? Well, as of now, sir, wala pa man kita track, pero ang initial nga mga base sa mga models nga ginatanawan natin, pa-westward ang iyang dalagan ng ini nga bagyo, sir. Pero posible man din siya nga pagsulod sa atin nga para mag-recurve or digani, sir, mag-lusaw, sir. I see. Pero ang aton sini ma'am nga rehiyon kay considering nga may ara pagid sa ginabantayan karon nga weather disturbances nga pasulod naman sa Philippine Area of Responsibility. Ano kadako ma'am ang tsansa nga maka-experience kita sa pag-ulan bangod sa sining duha ka mga weather system? Well, sa karon sir, ang ining mga weather system, sir, or ang ining nga LPA nga ginabantayan naton or ginamonitor ay wala pa man ni direkta nga epekto sa aton as of now. So, karon the same mode gyapon ang ma-experience naton, mainit kag bapaang nga mga panyempo sa subong nga aga sa mag-udto, and then may mga posibilidad yung mga pag-ulan sa hapon or digani sa gabi, sir. Wala man kita ma'am isang ginpagawa nga gale warning ma'am no nga might affect sang biyahe sa pila ka mga sakayan dagat naton. Yes sir, as of now wala man kita ti gale warning sa subong, sir. Ayun. Lastly, Ma'am Leonor, ang imo sini mabilin nga mensahe sa aton sini nga mga tagpanamati subong aga. Well, ano lang kita, mag-antabay o mag-monitor lang kita sa mga weather update natin kay may mga palaabutan kita mga LPA kay pa-developing ini into tropical depression, and then ano man kita sa aton nga heat index, mag-inom kita sa madamo nga tubig, stay hydrated kita kag magsuksok lang kita sa mga presko mga bio, sir. Ayun, Ma'am Leonor Silvestre, for your time information ginhatag sa Radyo Pilipinas. Madamo nga salamat kag padayon. Welcome, sir.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Alas 9:19 sa aga sa gihapon nagapamati mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag Iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So ayun mga biyan, duha ka weather system ang ginabantayan karon sa sulod kag sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Isa na diri ang low pressure area nga may posibilidad nga mangin isa ka bagyo. Sa karon wala pa sang direkta nga epekto ang ini nga mga weather system sa aton sining rehiyon, particularly diri sa isla sang Panay. Pero isa sa mga ginapahalong gid sa nga aton sining pag-asa no ang batok naman mga biyan sa mataas nga heat index na posible magdangat sa 43 to 44 degrees Celsius. Ang ining heat index mga biyan yara sa danger category. Posible nga magresulta sa heat cramps, heat exhaustion, or worse mga biyan, heat stroke ang tuman nga pag expose naton sa aton nga lawas sa direktang init. Para likaw kita sa sining nga mga balatian nga posible maangkon sa mataas nga heat index o ginparugyan sang pag-asa mga biyan ang pag-inom sang bastante nga tubig. Para likaw kita sa dehydration at the same time kinahanglan man nga magpahuway-huway kita. Limit the exposure sa direct sunlight mga biyan. Daw feel ni mo nga daw tam-an na gid ang kainiton, tam-an na gid ang kaginot, magpangita sang maharon-haron nga lugar sa mabulubugnaw nga lugar. Dahil kung may mga aktibidad kita nga natala na himuon sa mga adlaw sang Martes o gina-request gid sa aton sini nga mga otoridad pag-reschedule sini sa mga oras nga hindi pa tanto ang init. Kung na ang imo sini nga transaksyon sa udto o kung sa early afternoon, kung mahimo i-schedule ini sang mas tulo temprano antes ang alas 10 sa aga o kung pagkatapos ang alas 4 sang hapon. Iti na-notice naton na ang 10 to 4 o daw dira gid perme ang tagiti sang init. Grabe nga kainiton, grabe nga kapaang. Kung wala ka sang proteksyon, wala ka sang masilungan, wala ka sang dala nga tubig, iba si kibot lang kita o kalatumba ka na da sa dalanon. So maghalong gid mga biyan ha sa sining mga mataas nga heat index that may possibly affect your health. Kag subuman sa pag-monitor sa lakat sang sining low pressure area nga ginabantayan karon sang aton nga pag-asa. Halong-halong gid especially sa mga lugar nga masaming nga ginaluntaran sa mga flash flood o kun landslide. Iti sa subong nagatagi tiyang init, pila ka mga duta naton, mga bukid ang nagarelitik. Kung bubuan ini sang madamol nga pag-ulan, hindi gid imposible ang pagluluntad sang landslide mga biyan. Alas 9:23 sa aga. Balik kita sa aton sining update kay ina tuhoy sa pagpauli sang isa gatos ka balikbayan nga mga OFW kag ilang pamilya. As earlier mentioned, nakahanda na mga programa sang atong gobyerno para sa isa gatos ka balikbayan nga mga overseas Filipino workers sigon OFW gikan sa Kuwait sa dalom sang National Reintegration Network o kon NRN. Sunod sa Department of Migrant Workers, ini kasunod sa pagpauli sa pungsod sa mga Pinoy repatriate nga ginabugusan sa 97 ka OFW kaupod ang 3 ka himata sa mga ini. Kahapon, nakapauli na sa Ninoy Aquino International Airport sakay ang Kuwait Airways. Ginasugalaw sila sa mga katapo sang DMW
Overseas Workers Welfare Administration kon OWA kag Manila International Airport Authority kon MIA. Kung sa diin gilayon sila nga ginatagan sa bulig pinansyal, medical kag transportasyon puli sa ila tagsa ka mga probinsya. Lakip sa mga ginapatuman sa NRN ang job matching, skills training kag livelihood assistance para masuportahan ang maayong pagpanumbalik sa mga nagpauli nga OFW sa ila tagsa ka mga probinsya. Samtang sa iban pa nga balita, padayon ang pagdiskarga sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office 5 Bicol Region sa mga family food packs kon FFPs. Sana na ituhay nga warehouse sa Albay bilang sabat sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Kapadasigon ang paghatag sang bulig sa manapektuhan sang asphalt kasunod sang pag-alboroto sang bulkan mayon. Sa datos ang DSW Disaster Response Management naglabot na sa masobra 122 milyones pesos nga balor sang humanitarian assistance ang naparagtag sa ahensya sa mga apektadong residente sa Albay. Samtang ginpasiguro naman sang DepEd Philippines o sang Department of Education ang masugot ng mga tikang sini sa kandaan kag safety para masiguro ang proteksyon sa mga estudyante kag sa mga personnel sa mga bulutuan sa tunga sa nagalala nga aktibidad sa bulkan mayon. Kakaron ginapedalo mga biyan sa Alert Level 3. Sa isa kapahayag kahapon ginhatagan punto ni Education Secretary Sani Angara nga nagapabilin nga primary priority sa ahensya ang kaluwasan sa mga manunudlo ka mga estudyante samtang nagapadayon ang pagsabat sa gobyerno sa mga kinahanglanon sa mga apektadong lugar. Bilang kabahin sang pagpanghanda, nagapahamtang ang DepEd sa mga masunod nga kagamitan para sa mga bulutuan nga posible maapektuhan. 850 all-weather kits kag N95 masks para sa gilayon nga distribusyon. 20,000 pesos nga balor sang learning, teaching kag hygiene kits para sa kada bulutuan para nga pabaskugon ang ila local contingency plan. Katuyuan ni Angara nga mabuhinan o kung malikawan ang pagkaatrasar sa pagtuon sa mga kabataan sa Albay, ilabi na nga nagahilapit na mga abiyanda ang Summer Remediation Program kag ang pagbukas sang bag-ong school year para sa mga estudyante. Sa banwasang Kamalig Albay, pila ka mga bulutuan ang nagserbe nga temporaryo nga mga madayunan o kun evacuation center sa mga pamilya nga nagsaraylo. Nakip diri mga biyan ang Tagaytay Elementary School, Bariw Elementary School kag Kabangan Elementary School. Samtang sa pinakulihing report, mayara sang kabugusan nga 34 ka hulot klasihan ang gingamit bilang temporary shelter para sa 488 ka pamilya o kung kapin male 315 ka individual. Sa nasambit nga numero, 101 ka mga estudyante kag siyam ka mga personnel sang bulutuan ang included sa nasambit iya nga numero. Ginmaduan man ang mga field office ang DepEd nga ipahigad sa mas safe nga lugar ang mga learning material, record kag kagamitan sa mga bulutuan. Hugot naman nga ginapatuman ang pagdumili sa pagsulod sa 6-kilometer permanent danger zone kag extended danger zone bangod sa pamahog sang gulpiyada nga paglupok o kon asphalt. Padayon man ang pagpakig-angot sang Department of Education sa mga otoridad sang Disaster Risk Reduction and Management
para masiguro ang maayo nga emergency protocol samtang nagpabilin ang pamahog sang bulkan mayon. Ato naman nga balita lokal mga biyan, ang Bacolod City Government nagpreparar na sang bulig para sa mga estudyante sa mga pampublikong bultuan sang Bacolod. Tuyo sang Bacolod City Government galiwat na magparagtag sa mga school supplies, school bags, kag subong man mga PE uniform sa mga estudyante sa mga pampublikong bultuan. Ang mga estudyante halin sa kindergarten tub grade 6 sa makabaton sang libre nga school bags kag school supplies. Samtang kaupod ang PE uniform ang nauman sa mga nag-eskwela sa high school. Hinatag ni Bacolod City Mayor Grega Sataya nga sa biyak sang pagsaka presyo sa produktong petrolyo magapadayon ng pagsuporta sang syudad para mabuhinan ang palasanon sang mga ginikanan. Kinabanta masobra 111,000 ka estudyante ang ginalauman nga makabenepisyo sa sini nga programa. Alas 9:30 na sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan naton ang tuhoy sa gin-develop nga ride-hailing app sa mga lamharon nga Ilonggo. Ang app ga ini tuyo nga magtanyag sa mas barato nga serbisyo sa publiko kag mabuligan ang mga taxi driver pinaagi sa magamay lang nga komisyon. Inigagban pa nga mga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdum. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi, wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory ay ganda. Nang
ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, seniors in high school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsan ay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. I'm falling for you. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang sumit-sit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuti ang bakawan, maningas pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo, Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi, sabi ni Lolo yun. Bistek! Bitoy! Lagot, ayun na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:36 sa aga. Sa gihapon nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyang formal na nga gindensar sang isa ka grupo sa mga lamharon nga Ilonggo ang ila sining ride-hailing app nga Sikar. Isa ka app nga nagatanyag sa mas barato kag matawhay nga serbisyo sa publiko. Sa giniwat nga launching, ginbabutyag ni Caitlin Revilla, co-founder sang Sikar nga magluwas sa safety kag modern feature. Ang ila app naka-focus sa taxi-based meters nga gina-regulate sang Land Transportation Franchising Regulatory Board o kon LTFRB. Ang Sikar mga biyan ang ginaupdan sa nanaytuhay ng mga operator sang mga taxi units diri sa syudad sang Iloilo. Ang pila ka mga ride-hailing app ang ginakabig kontra sa mga taxi. Ang ining Sikar mga biyan ang ginaparanaw nga mangin abiyan bangod no less than ang mga taxi drivers naton ang mga benepisyo sa ila siniyang programa. Dugang pa ni Revilla, nangin mas barato ang Sikar bangod wala ini isang surging prices. Kung nakaagi ka mo sa ibang ride-hailing app, ay nyo manotice nga kuntion gani sa peak hours kung limitado ang mga salakyan. Kuntion nga ginaparanaw nga may traffic kung malawig ang pagpugok sang salakyan. Kag kuntion nga maulanon ang paniempo, ang ordinaryong pretihan gulpi lang nagating buok. Sunod sa ila, wala sang kasubong sistema ang ila sining app. Steady price sila mabiyan, wala sapayan sang pagbaylo sa presyo sa tiyon nga may malawig nga traffic, maulanon nga paniempo o kung puno ang mga salakyan.
Isa pa sa mga ginapabugal nga bintahan sa paggamit sa ilang app ang paghatag siyang reward sa ilang mga pasahero. Sino kay Caitlin Revilla, sa kada kilometro nga pagbiyahe sa idalom siyang Sicar, ang pasahero ang magabaton siyang 1 point nga cashback o kon reward. Kag ining nga mga reward mabiyan ang mahimo nga tipunon para nga magka-diskwento o kung magkalibre sa masunod nga pagbiyahe. Yun pabugal man sang grupo nga ang Sicar ang gidevelop mismo sa Iloilo sa sulod sang halos isa kag tunga sa tuig. Kag sa karon mayara na ini sang 200 ka taxi unit kag handa nga magserbisyo sa bug-os nga isla sang Panay. Nagalaom ang mga tagtukod sang Sicar, nagaangay sa iban nga mga Ilonggo brand. No, suportahan sa mga Ilonggo ang ila sining ride-hailing app. Kag pinaagi sa sining app ang mahatagan na solusyon ang mga problema kung reklamo sa overpricing, sa mga wala ginasunod nga metrohan, sa mga mabaho nga mga taxi unit. Hindi sa idalom sa ila sining sistema, kinahanglan nga ang taxi unit nga nagabiyahe sa Sicar matinlo, mahamot, to see to it nga masigurado ang convenient and comfortable nga pagbiyahe sang mga pasahero. So you may try to download mga biyan ang Sicar sa inyo sining nga mga cellphone kag testingan ang pagbiyahe gamit ang ila sining ride-hailing app. It is a good answer mga biyan ha sa panugyan sa kadamaan sa mga Ilonggo. Wala sang pagpamintahang matabo. Kaya tibal ang taman nga pila ka mga taxi unit ang ginareklamo nga nagapangontrata, especially natin sa mga nagabiyahe sa airport pabalik diri sa syudad o kung halin sa syudad padulong sa airport. May mga pagpamintaha kung kaisa nga diri ka maghalin imbes nga sundon ang metrohan, iga arrange o kung iga cluster na nga daan sa imo kung pila ang balaydan. Ang ini nga sistema iya mga biyan kung basihan ang aton nga pagpadulong sa iban nga lugar sa pungsod, kaangay sa Cebu, kaangay sa Palawan. O dito iya ginasunod gid ang metrohan regardless of the distance. May kaya sang paligban nga basig golpeada lang nga magtaas ang imo sini nga balaydan. Pero diri sa aton, sa Tusay, may kasubong sistema. Kuna may pinasahi nga sistema. Ginakontrata diya the moment nga magkatapak ka na sa probinsya. For example, padulong ka sa San Miguel, pagkatapak mo dira sa may Hibawan flyover, hindi na naiya metrohan ang ginasunod. Tendency mga biyan, kontrata na nga daan kung pila ang balaydan. Kung kaisa, dangat sa 500 pesos ang imo sini nga pagabaydan regardless of the distance, malapit man ina o kung hindi o diri sa aton nga syudad. The same thing is happening sa aton nga mga airport mga biyan. Agpadulong ka halin sa airport, pakadto ka lang sa Santa Barbara o kung San Miguel, ginakontrata pa iya. Kaysa kontratahon ka 600, 700, pero kung mag-ride hailing app ka, way gani kalabot 350 ang imo sining nga pagabaydan. Kung sundon sang husto ang metrohan, hindi man makalabot sa 400 pesos ang imo sining nga pagabaydan. Ang iban amo na nga gustohon man nga magsuporta sa aton sini nga mga taxi, hindi
hindi nila maubra kay tibalaan nila nga kadako sang diferensya sang pritihan kung magamit sila sang ride-hailing app. Yung iban nga mga taxi driver reklamo nga daw ginapatay ang ila sini nga negosyo sa mga ride-hailing app. Pero kung gustuhon lang nagpasang karon nila ang ila sini iyang pagserbisyo to cover the first town municipalities, kadamo kung tani sang gusto nga magsakay sa taxi. Nagsuportahan ang aton sining taxi industry. Pero practicality speaking, sino abi ang mahatag sang waki nga 300 pesos, especially nga subong kada mahal ka mga balaklon. Di ang 300 pesos nga diferensya sa pagsakay sang taxi nga nagapangontrata kag sa pagsakay sa mga ride-hailing app. Pila pa na ka mga grocery items ang imo sini nga mabakal. Sa mga nagahambal nga impatay sang ride-hailing app ang negosyo sa aton sini mga taxi drivers, I beg to disagree. Ang aton si mismo nga mga taxi driver ang nagpangita iya sang rason para mag-saylo sa mga ride-hailing app ang aton sining nga mga pasahero. Kung patas lang kung tani, at kung maathag ang sistema, bisan ano pa na kadamo ang ride-hailing app. Ang aton sining nga mga kauturan nga mas convenient para sa ilang pagsakay sa taxi will stick to the old system of riding a taxi unit. Pero hindi. Kinahanglan naton nga mag-innovate para sina kung tig-ululan alangan magwa ka pa iya sa inyo sini nga barangay kung subdivision para makakita sang taxi unit. Unlike sa ride-hailing app, sa isa mo lang kapag search sa cellphone, makita mo ang mga available na unit. Yan mo na nga kung kaisa, basta may ara sang ride-hailing app, ang mga pasahero iyan nagatingwa gid nga makasakay. Pero ang taxi daw nangin second option na lang. Kung wala na gid siya may magbaton nga mga ride-hailing app, that's the time na nagasakay sa taxi. Ang nagapasalamat kita sa mga taxi operator nga until now nagasunod gid sa husto kag insakto. Mga regardless ang sining mga pagpakontrata sang iban, sila iya nagasunod sa metro e gina-regulate sa aton sining LTFRB. Sikar kabay nga ang problema no sa mataas nga pagpanukot sa mga taxi unit, sa mga pagkontrata, sa overcharging no kabay nga masolusyonan. And suno sa sikar mga biyan kung ang iban nga mga ride-hailing app nagakuha sa 25% commission, sila ang pinakabarato, offering 15% commission lamang sa kita sang driver sa particular nga booking. Among nami sa ride-hailing app kay wala ka pa iya kasakay, balaan mo na kung pila lang ang imo sini nga pagabaydan. Unlike kung nagasakay ka sa taxi, kapin pa kung ang iban nga mga taxi meter ang wala na-calibrate sang husto, kasakay ka pa lang iya, way ka pa katunga-tunga sa imo sining destinasyon, baga pangamuyo ka na nga hindi magulpiada timbuok ang imo sining pagabaydan. Pero sa ride-hailing apps, way ka pa kasaka, way ka pa kasakay, way ka na sang kulba nga basi kulangon ang imo dala nga kwarta kay kung whatever is declared sa imo sining application, amo lang gid na iya ang imo sining pagabaydan. So ang sikar is proudly Ilonggo for Ilonggos. Develop sang mga Ilonggo youth para sa benepisyo sang mga Ilonggo community.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:48 sa aga. Yari pamati ang bala nato mga biyalang kabahin sa ningin payag ni Miss Caitlin Revilla, ang co-founder sang SICAR, sa iya sining nga paghatag sang opening statement sa giniwat nga launching sang ila sining nga ride-hailing app kahapon. Wanted to rise above it. We chose to build our own technology and redefine what taxi service could be. With SICAR, we are transforming the traditional taxi into a modern, reliable, and customer-focused service. Our goal is simple, not just to meet expectations, but to exceed them. From convenience to affordability to security, we are committed to delivering all of it and doing it the Ilonggo way. With heart, resilience, and pride. We were tired of being labeled outdated or non-competitive. The truth is, the industry didn't fail because drivers lacked dedication. It struggled because we did not adapt fast enough to technology. We refused to fall behind. We saw how hard our drivers worked just to meet their daily needs. They deserve better tools, better systems, and better opportunities. SICAR is our answer to that. This is not just an app, it is a movement to uplift drivers, modernize the industry, and restore trust with the driving public. We will continue to compete, we will continue to improve, and we will continue. Ang kabahin mga biyan sa ningin na pahayag ni Caitlin Revilla, ang isa sa mga co-founder sang SICAR. So, developed by 4 young Ilonggos, kaga ili nga mga SICAR mga biyan, ang ginalauman nga mag-expand pa sa ila sining nga mga serbisyo in the months to come. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:50 sa aga. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa iban pagid naton balita mga biyan, formal na nga ginpahamtang bilang former Regional Executive Director sa Department of Agriculture Western Visayas si Engineer Ben Bondihar, ang nagaserbi karon nga chairperson sa Regional Agriculture and Fishery Council o RAFC. Ang pagpungko ni Mondihar sa nasambit nga katungdanan ang kabahin sang selebrasyon sang Farmers and Fisher Folks Month. Nabalaan nga ang bulan sang Mayo ang gindeklara nga buwan ng mga magsaka at mangisda santo sa Presidential Proclamation No. 33 series of 1989. Kadungan sang formal nga pagpahamtang kay Mondihar sa pwesto, ginpagigbahin sini ang mga programa kag estratehiya nga luyag nga iduso sa sulod sang isa ka bulan. Ginpabutag naman ni Regional Executive Director Dennis Arpia na pinaagi sa programa padayon nga mga binudigay ang hensya kag RAFC para mas mapabaskog pa ang pagpatuman sang mga inisyatibo nga ginalauman nga magapaayo pa sang sektor. Oras sa Radyo Pilipinas, last 9:52 sa aga. Pwede ka ang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpakalagad, diri nagilabang kutob atong edisyon sa mga adlaw sang Martes, Mayo 5, tuig 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong naging alaga, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.